Nagbabala naman ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mas matinding cyber attack ang mararanasan ng Pilipinas mula sa China hackers dahil po yan sa tumitinding tensyon sa usapin ng West Philippine Sea. Erlo Bringa sa balita. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP na patuloy at lumalala mga cyber attack mula sa China dahil sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang forum ng Stratbase, sinabi ni Brigadier General Joey Fontiveros, Chief ng AFP Cyber Command, na patuloy ang mga pagtatangkang mag-launch ng cyber attacks na may kinalaman sa China, kabilang dito ang malware, DDoS attacks, data leaks at pagkompromiso ng mga website upang maisulong ang mga pakay at interes ng Beijing. These threats have intensified, contributing to a broader global risk profile where misinformation, disinformation, and cyber insecurity rank among top short and long-term concerns. Anya, mga sektor na may pinakamataas na panganib ay kasama dyan ang public administration, educational services at finance at insurance. Nakarecord din na tumaas ng 37% ang online threats at 200% ang phishing incidents sa nakaraang taon. The government should focus on institutionalizing cyber in the country. Like, in what manner? Yusek Gorospe mentioned a while ago about the visibility that we need so that we can control. Does the government now, real talk, does the government now have the complete visibility on those people who have been trained in cyber? So we lack that. So that any malpractice cannot also be monitored or attributed to someone, because we do not have the database of those people taking all these necessary trainings for them to be equipped with cyber. Bagamat may mga pagsubok na pasukin ang intelligence data ng bansa, wala pa ring malawakang breach na nakumpirma. Patuloy namang pinapalakas ng gobyerno ang depensa sa bansa sa pamamagitan ng National Cybersecurity Plan at paggamit ng AI-powered detection systems para maprotektahan ang mahahalagang impormasyon ng bansa. At bilang tugon, iminumungkahi ang pagbuo ng isang malinaw na minimum security standards, pagpapalakas ng information operations at pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mamamayan. Kasama rin sa iminungkahi ang pag-adapt ng makabagong teknolohiya, papalakas ng technical attribution at intelligence, active defense, patuloy na pagsasanay at edukasyon, at ang pangarap daw na makabuo ng sariling teknolohiya sa cybersecurity. But our existing policies actually have provisions for us to start addressing the problem. So, for example, in our policies, it would state something like, adopt the best and safe technology. So that means we can update firmwares that are already PQC responsive. Erlo Pingas para sa Matadag Agila, matatag, matapang, matapat.